Ang kabanatang ito ay batay sa Leviticus chapter 10 verse 1 to 11. Ang kasalanan ni Nadab at ni Abihu. Matapos maitalaga ang tabernakulo, ang mga saserdote ay itinalaga sa kanilang banal na gawain. Ang mga paglilingkod na ito ay gumugol ng 7 araw na ang bawat araw ay may natatanging seremonya. Nang ika-8 araw, sila ay pumasok sa kanilang pangangasiwa. Tinulungan ng kanyang mga anak. Si Aaron ay naghandog ng hain na ipinag-utos ng Panginoon. At kanyang itinaas ang kanyang mga kamay at binasbasan ang bayan. Ang lahat ay isinagawa ayon sa ipinag-utos ng Panginoon. At kanyang tinanggap ang hain at ipinahayag ang kanyang kaluwalhatian sa isang kapansing-pansing paraan. Ang apoy ay dumating mula sa Panginoon at tinupok ang hain sa dambana. Minasdan ng bayan ang kahangahangang pagpapahayag na ito ng kapangyarihan ng Diyos na may pagkamangha at matamang pagmamasid. Nakita nila doon ang isang tanda ng kaluwalhatian at kaluguran ng Diyos at sila'y nagtaas ng isang pangsangsinukob na sigaw ng pagpuri at paghanga at isinubsob ang kanilang mga mukha na tila malapit sila sa presensya ni Jehovah. Subalit di nagtagal. Matapos iyon, isang bigla at kakilakilabot na sakuna ang naganap sa pamilya ng punong saserdote. Sa panahon ng pagsamba, samantalang ang mga dalangin at papuri ng bayan ay umaakyat sa Diyos, 2 sa mga anak ni Aaron ang kapwa kinuha ang kanilang suuban at nagsunog ng mabangong kamangyan doon upang umakyat bilang mabangong samyo sa harap ng Panginoon. Subalit sinuway nila ang kanyang utos sa pamamagitan ng paggamit ng ibang apoy. Sa pagsusunog ng kamangyan ay kumuha sila ng pangkaraniwan sa halip na banal na apoy na ang Diyos mismo ang nagsindi, na kanyang iniutos na gamitin sa layuning ito. Para sa kasalanang ito, isang apoy ang lumabas mula sa Panginoon at tinupok sila sa paningin ng bayan. Sunod kay Moises at Aaron, si Nadab at si Abihu ay tumindig na pinakamataas sa Israel. Sila'y bukod tanging pinarangalan ng Panginoon na pinahintulutan kasama ng 70 matatanda upang makita ang kanyang kaluwalhatian sa bundok. Subalit ang kanilang kasalanan ay hindi dapat palampasin at maliitin. Ang lahat ng ito ang nagpaging malala sa kanilang kasalanan, sapagkat ang tao ay tumanggap ng malaking liwanag, sapagkat tulad sa mga prinsipe ng Israel, sila ay pumanhik sa bundok at naging mapalad upang makipag-ugnayan sa Diyos at tumahan sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Hindi nila dapat linlangin ang kanilang mga sarili na matapos iyon ay maaari silang magkasala na hindi pinarurusahan. Sapagkat sila'y pinarangalan ng gano'n na lamang na ang Diyos ay hindi magiging mahigpit sa pagpaparusa sa kanilang kasalanan. Ito ay isang nakamamatay na pagkalinlang. Ang dakilang liwanag o ang mga karapatan na ipinagkaloob ay kinakailangang magsauli ng kabutihan at kabanalan ayon sa liwanag ng ipinagkaloob. Ang anumang kulang dito ay hindi maaaring tanggapin ng Diyos. Ang malaking mga pagpapala at mga karapatan ay di kailanman kailangang umindayog sa kapanatagan o pagkawalang bahala. Di iyon kailanman kinakailangang maging lisensya upang gumawa ng kasalanan o maging sanhi upang ang tumanggap nito ay makadama na ang Diyos ay magiging maluwag sa kanila. Ang lahat ng kahigitang ipinagkaloob ng Diyos ay kanyang mga kaparaanan upang maghatid ng kasiglahan sa espiritu, kasigasigan sa paggawa, at lakas sa pagsasakatuparan ng kanyang banal na kalooban. Si Nadab at si Abihu sa kanilang kabataan ay di nasanay sa mga kaugalian ng pagiging mapagpigil sa sarili. Ang disposisyon ng ama na madaling sumang-ayon ang kanyang kakulangan ng paninindigan sa tama ay umakay sa kanya upang kaligtaan ang pagdidisiplina sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay pinahintulutan upang sundin ang layaw, ang mga kaugalian ng pagpapasasa sa sarili na matagal na kinawilihan ay nagkaroon ng kontrol sa kanila na maging
ang responsibilidad ng pinakamahalagang tungkulin ay di nagkaroon ng kapangyarihan upang supilin. Sila ay di naturuang igalang ang pamamahala ng kanilang ama at di sila nakadama ng pangangailangang sundin ng lubos ang mga utos ng Diyos. Ang nagkamaling pagbibigay laya ni Aaron sa kanyang mga anak ang naghanda sa kanila upang mapag-ukulan ng mga hatol ng Diyos. Layunin ng Diyos na turuan ng kanyang bayan na kinakailangang lapitan siya na may paggalang at pagkamangha at sa sarili niyang itinakdang paraan. Hindi niya maaaring tanggapin ang kapirasong pagsunod. Hindi sapat na sa banal na panahong ito ng pagsamba na halos ang lahat ay ginawa ayon sa kanyang ipinag-utos. Ang Diyos ay nagbitiw ng sumpa para doon sa mga humihiwalay sa kanyang kautusan at di naglalagay ng pagkakaiba sa pangkaraniwan at sa banal na mga bagay. Kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng propeta, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Sa aba nila na pantas sa kanilang sariling mga mata at mabait sa kanilang sariling paningin, na nagsisiaring ganap sa masama dahil sa suhol at inaalis ang katuwiran ng matuwid. Kanilang itinakwil ang kautusan ng Panginoon ng mga hukbo at tinamak ang salita ng banal na Israel. Huwag dayain ni numan ang kanyang sarili sa paniniwala na ang isang bahagi ng kautusan ng Diyos ay di mahalaga o siya ay tatanggap ng pangpalit sa kanyang iniutos. Wika ng propetang Jeremias, sino siya na nagsasabi at nangyayari kung hindi inuutos ng Panginoon? Ang Diyos ay di naglagay sa kanyang utos na maaaring sundin o suwayin ng tao ayon sa kagustuhan at di pagdusahan ang ibubunga noon. Kung ang tao ay pipili ng ibang landas sa mahigpit na pagsunod, kanila masusumpungan na ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Sinabi ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na kanyang mga anak, huwag ninyong ilugay ang buhok ng inyong ulo o hapakin man ninyo ang inyong bihisan upang huwag kayong mamatay, sapagkat ang langis na pangpahid ng Panginoon ay nasa ulo ninyo. Pinaalala ng dakilang pinuno sa kanyang kapatid ang sinabi ng Diyos. Ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako. Si Aaron ay tumahimik. Ang pagkamatay ng kanyang mga anak, namatay ng walang babala sa isang kilabot na kasalanan, isang kasalanan na kanya ngayong nakita na bunga ng sarili niyang pagpapabaya sa kanyang tungkulin. Pumiga ng pamimighati sa puso ng ama. Subalit hindi niya binigyan ng pagpapahayag ang kanyang mga nadadama. Di dapat mahayag sa anumang pagpapahayag ng kalungkutan na tila siya ay nakikibahagi sa kasalanan. Ang kapisanan ay di dapat maakay sa pagmumukmok laban sa Diyos. Nais ng Panginoong turuan ng kanyang bayan upang kilalanin ang katarungan ng kanyang pagtutuwid, upang ang iba ay magkaroon ng takot. Mayroon noon sa Israel na ang babala ng kilabot na kahatulang ito ay makapagliligtas sa kanila mula sa pagsasamantala sa pagkamapagpasensya ng Diyos hanggang sa sila rin ay makapagtatak sa sarili nilang kahahantungan. Ang sumbat ng Diyos ay nasa huwad na pakikiramay sa nagkasala na nagsisikap baliwalain ang kanyang kasalanan. Epekto ng kasalanan ang patayin ang moralidad hanggang sa di na madama ng gumagawa ng kasalanan ng kasamaan ng kanyang pagsalansang. At kung wala ang nangungusap na kapangyarihan ng banal na spirito, siya ay mananatili sa isang antas ng pagkabulag sa kanyang kasalanan. Tungkulin ng mga lingkod ni Kristo ang ipakita sa mga nagkakasalang ito ang kanilang kapahamakan. Yaong mga sumisira sa bisa ng babala sa pamamagitan ng pagbulag sa mga mata ng nagkakasala ay malimit na dinadaya ang kanilang sarili na sa pamamagitan noon sila ay gumagawa ng mabuti, subalit sila ay sumasalungat at tumahadlang sa gawain ng banal na Espiritu ng Diyos. Kanilang iniindayog ang nagkakasala upang makatulog sa bingit ng kapahamakan.
Ginagawa nilang kabahagi ang kanilang mga sarili sa kanyang kasalanan at humahawak sa isang nakakatakot na responsibilidad sa di niya pagsisisi. Maraming ang nahulog sa kapahamakan, bunga ng mali at nakakalinlang na pakikiramay na ito. Si Nadab at si Abihu ay hindi sana nakagawa ng ganoong nakakamatay na kasalanan kung hindi sila nalasing sa pag-inom ng alak. Alam nila na ang pinakamaingat at solemneng paghahanda ay kailangan bago ihayag ang kanilang sarili sa sanktuaryo, kung saan ang pakikiharap ng Diyos ay nahahayag. Subalit dahil sa kawalan ng pagtitimpi, sila ay naging di karapat-dapat sa kanilang banal na tungkulin. Ang kanilang mga kaisipan ay nalito at ang kanilang moralidad ay pinapurol upang di nila makita ang pagkakaiba ng banal at ng pangkaraniwan. Kay Aaron at sa kanyang naiwang mga anak ay ibinigay ang babala. Huwag iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang iyong mga anak man, pagka kayo'y papasok sa tabernakulo ng kapisanan upang kayo'y huwag mamatay. Magiging palatuntunang walang hanggan sa buong panahon ng inyong mga lahi at upang inyong malagyan ng pagkakaiba ang banal at ang karaniwan, at ang karumal-dumal at ang malinis, at upang inyong maituro sa mga anak na Israel ang lahat ng palatuntunang sa kanila'y sinalita ng Panginoon. Ang pag-inom ng alak ay may epektong nakapagpapahina ng katawan, nakapagpapalito sa kaisipan at nakapagpapababa ng moralidad. Inilalayo nito ang tao mula sa pagkakilala ng kabanalan, ng mga banal na bagay o sabisa ng mga utos ng Diyos. Ang lahat ng mayroong banal na tungkulin ay kinakailangang maging mahigpit sa pagtitimpi, upang ang kanilang kaisipan ay maging malinaw sa pagbubukod ng mabuti sa masama, at upang sila ay magkaroon ng katatagan sa prinsipyo at karunungan upang makapaglapat ng katarungan at makapagpakita ng kaawaan. Ang ganun ding obligasyon ay taglay ng bawat tagasunod ni Kristo. Pahayag ni Apostol Pedro, kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Unang Pedro chapter 2 verse 9. Tayo ay inuutusan ng Diyos na ingatan ang bawat kapangyarihan upang mapasa pinakamabuting kalagayan, upang tayo ay makapagkaloob ng isang katanggap-tanggap na paglilingkod sa ating manlalalang. Kapag ang nakalalasing ay ininom, ang ganun ding bunga ay nangyayari gaya ng nangyari sa mga saserdote ng Israel. Ang konsensya ay nawawalan ng pagkadama ng kasalanan, at nagkakaroon ng pagkamatigas sa kasalanan na tiyak na nangyayari, hanggang sa ang pangkaraniwan at ang banal ay nawawalan ng lahat ng pagkakaiba. Kaya't paano natin maaabot ang pamantayan ng mga utos ng Diyos? O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa halaga? Luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sa Iglesia ni Kristo, sa lahat ng kapanahunan ay pinararating ang solemne at kilabot na babala. Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo.